Sige po, magandang hapon and papatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa ating pong Sabbath School. So mag-pray po muna tayo bago tayo magsimula. Our glorious Father, maraming salamat po at sa aming pagpapatuloy ay patuloy kaming humihingi ng kalakasan sa aming pisikal. Salamat na ito'y patuloy na makakatulong sa amin bilang nagsisimulang iglesia na malaman at maunawaan ng husto ang aming layunin na layunin mo, O Diyos, na ipinagkaloob sa amin. Gabayan mo nawa kami ng Espiritu Santo ang siyang magbigay linaw ng lahat ng pag-uusap at pag-aaral na ito sa bawat isa na ito po ay aming magawa at amin pong may sabuhay bilang individual at bilang iglesia para po sa iyong kaluwalhatian habang kami naglilingkod sa iyo ng sama-sama dito sa mundo. Maraming salamat sa biyayang ito at ito amang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nasaan yung mic cup? Pakibigay daw yung mic cup. Yung dalawa. Ha? Hindi, okay lang yun. Nandun pa. Sige, ano nga po ang kalikasan ng iglesia? Review. Quickly. Ano yung kalikasan ng iglesia? Jill. Ano na? Ayan yung mic. Ang iglesia ay mga tinawag ng Diyos sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo para sa kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng paglingkod sa mundo ng sama-sama. Okay. So, ayun po, nawa maging malinaw na po sa inyo na ang iglesia ay hindi po building, no? But ang iglesia po ay mga tinawag ng Diyos sa biyaya niya at tinawag sila sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo para sa kaluwalhatian ng Diyos at naluluwalhati ang Diyos sa pamagitan ng kanilang paglilingkod ng sama-sama dito sa mundo. Okay po? So, sa ating pagpapatuloy ay bago tayo magpatuloy pala, bigyan muna natin ng konting pag-review yung atin pong natutunan nung nakaraang linggo. Tayo ngayon ay nag-aaral sa kung ano po ang layunin ng iglesia. So ano nga po yung tatlong layunin ng iglesia? Tita Susan, ano po yung tatlong layunin ng iglesia? Pakinggan niyo po, tatlong layunin ng iglesia. Ang tatlong layunin ng iglesia ay ang pagsamba sa Diyos. Ang ultimate purpose is glorifying God. Ah, Ano yung tatlo po? ayun nga, ang pagsamba sa Diyos. Ang pangalawa, ang pagpapatibay ng iglesia. Pangatlo, pagpapahayag ng ebanghelyo sa sanlibutan. Okay po. So tandaan niyo po yung tatlong layunin natin bilang iglesia. Upward, inward, outward. No? Para madaling matandaan. Upward, pagsamba sa Diyos. Inward, papasok, pagpapatibay sa iglesia. Outward, palabas, pag-eebanghelyo or yun nga, pagliligtas sa mga hindi pa mananampalataya. So ang ating pong focus ngayon ay ang pagsamba. Yung unang layunin muna, no? Himay-himayin natin ito. So, ang unang purpose ay, ano nga yun? Main, ano yung unang layunin ng iglesia? Pataas. Pag? Pagsamba. Okay. So, ano yung unang layunin ng iglesia, Zoe? Pagsamba. Kanino? Sa Diyos. Okay. So, yun po yung unang layunin, no? Pagsamba sa Diyos. So, merong dalawang uri ng pagsamba. Ano yung dalawang uri ng pagsamba? Dalawang uri ng pagsamba. Tito Bong, ano po yung dalawang uri ng pagsamba? Pangkalatang pagsamba at
pangsariling pagsamba. Okay, so tandaan niyo po, ang dalawang uri ng pagsamba ay pangkalahatan or corporate at pang sarili or individual na pagsamba. So ano po yung kaibahan ng corporate at pansariling pagsamba? Gab, ano yung kaibahan ng corporate at individual worship? Yung pangkalahatan, marami. Yung individual, ikaw lang. Hindi, pero tama po yun. Pero ano yung parang ano nun? Pinagkaiba niya. Yan, hint na yun. Yun na yun. Actually, ano lang, ayusin lang. Ano yung kabahan? Ano yung pangkalahatang pagsamba? Iyon ay ang kapag pagsama-samang ano? Okay, yung pangkalahatan ay sama-samang pagsamba. Nagtitipon-tipon ang mga nananampalataya. Tama. Yung pansariling pagsamba, Sariling pag-aaral. ano? Sariling Kasama yon, yung sariling pag-aaral, kasama yon. Pero sa pinaka-definition ng pansariling pagsamba, ito ay ang yon, pamumuhay ano? Meron pa nga yun ano, di ba? Italian ba yun or Oo. Coram Deo? na pamumuhay ng ano yun, na sa presensya ng Diyos. Okay. So ang pang-individual or pansariling pagsamba is ang pamumuhay ng isang mananampalataya araw-araw sa harap sa presensya ng Diyos, Coram Deo, no? So, malinaw po yung pangkalahatan at individual na pagsamba. Okay, ngayon, review pa to, nagre-review pa tayo ha. So, mahalaga naman pareho, pero ano po yung mas mahalaga sa dalawa? At bakit? 'Di ba may pangkalahatang pagsamba, merong individual na pagsamba. Ano yung mas mahalaga sa dalawa? At bakit? Zoe. Okay, pangkalahatan po. Sige, bakit po, Tita Amy? Bakit mas mahalaga ang pangkalahatang pagsamba? Sige po, para marinig ni ano. Ay inutos niya. Okay, unang-unang dahilan, ito ay inutos ng Diyos, yung pangkalahatang pagsamba. Sige, baka may madagdag pa po kayo. Bakit mas mahalaga yung pangkalahatang pagsamba? Ate Arshan, may ano dyan, may mic. Bakit mas mahalaga yung pangkalahatang pagsamba? Sige, call a friend tayo. Sige, Hara Joyce, bakit mas mahalaga ang pangkalahatang pagsamba? Hindi ito makakapantay sa uri ng pagsamba dahil ito'y sama-samang pagsamba bilang isang katawan ni Kristo. Kinakausap ng Diyos ang kanyang bayan. Okay, so, ayun, isa yung dahilan. Kasi nga, ang pangkalahatang pagsamba ay pagtitipon-tipon ng mga ano tawag yan, tao ng Diyos bilang katawan. No? Na kung saan, ano yung sinabi mo? Na kung saan, ano yung sinabi mo? Hindi, yung huli. Nangungusap, tama ba? Okay. Okay. Kinakausap ng Diyos, no? Ang kanyang katawan. Kinakausap yung kanyang katawan. Kinakausap, no, ng Diyos ang kanyang kawan. Okay po. So, ayun, mahalagang dahilan yon, yung utos ito ng Diyos at ito ay ang doon nga kasi nagkakatipon-tipon na kung saan ang Diyos ay nangungusap, no? So, bagaman ang Diyos ay nangungusap sa individual na pagsamba,
Pero ang pangunahing pamamaraan, tandaan nyo, ng kanyang pagpapastol or ng kanyang paggabay sa kanyang mga niligtas or sa kanyang kawan ay sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga mananampalataya. So, kung gayon, ano dapat ang maging epekto or resulta ng pangkalahatang pagsamba? Ano dapat ang maging resulta ng pangkalahatang pagsamba? Kung i-connect niyo yung pangkalahatan at saka individual na worship. Sige po, mic po, para marinig ni Jean. Kumpara, kasi sa corporate na pagsamba, andun yung pangangaral, ordinances, Ah. at andun yung practices ng na iba doon sa individual Hmm. na wala kang dala o ano man. So doon nakikita lahat sa corporate, yung pagsamba, yung sentro ng pangangaral, Hmm. yung ordinances na ginagawa natin, Hmm. at yung unity at napapractice natin yung love one another. Yung one anothering. Apo. Yes, amen. So, ano po yung dapat maging resulta nun sa individual na pagsamba? Di ba may corporate worship? Ano dapat yung maging epekto nun sa individual worship? Jamie, anong dapat maging resulta ng corporate worship sa individual worship? Kumbaga, di ba yung pansariling pagsamba, bunga siya mula sa hinuhubog kung ano yung nangyari sa pagtitipon ng mananampalataya. Kaya, inihahanda ng personal na pagsamba ang isang mananampalataya para sa pangkahalatang pagsamba. Okay, dumiretso ka na doon. Okay. So tama po. Ang corporate worship ang uhubog sa personal worship. Okay? Kumbaga, kung ano nangyayari sa ating pagtitipon-tipon, yun ay dapat magkaroon ng epekto sa individual na pamumuhay ng isang mananampalataya. So yun yung uhubog sa'yo. No? So, corporate worship, uhubog sa individual worship. At actually, dapat yung sunod ko na tanong, ano naman ang magiging epekto ng individual worship sa corporate worship? Pero sinagot na ni Madam. Sabi niya, ang individual worship ay ang maghahanda sa iyo para naman ulit sa susunod na corporate worship. Di ba? So, magbigay tayo ng example. Paano nakakaapekto ang individual worship sa corporate worship? Example kayo. Bigay kayo example. Parang ganito, sa mga bata, paano nakakaapekto yung ginagawa nyo pag nasa bahay kayo? Anong magiging epekto nun kapag pupunta na kayo ng school? Di ba? Parang ganon. Yung nasa bahay ka, Zoe tsaka Main, yung ginagawa mo doon, nasa bahay kayo, ano magiging epekto nun pag pumasok na kayo ng school? For example, sa bahay, di kayo nag-aaral. Di kayo nakikinig kay mama na magbasa mag-review ng inaral nyo. Pagpunta nyo sa school, ano magiging epekto nun? Pag hindi kayo nag-aaral dito sa bahay, hindi kayo sagot sa exam or sa test, di ba? So, maapektuhan yung pagpunta nyo ng school. Ganon din sa church. Na? So, kapag yung araw-araw nyo pinapamuhay, Monday to Saturday, makakapekto yun pag pumunta na kayo sa linggo. Naintindihan nyo yan? Okay, balik tayo sa mga matatanda. So, example po, paano nakakaapekto yung individual worship sa corporate worship? Nagbigay na ako ng example kanina sa mga bata. Kayo naman. Paano po? Example lang, kahit anong example, pwede niyo ibigay. Balik tayo kay Jill. Pag-aaral po ng salita. Okay. I-elaborate mo siya. Paano? Ano ang ibig mo sabihin? Ano po, kasi yung parang, pag, like, ngayong week na to, kapag nag-aaral ka ng salita, yung
spiritual or like yung sarili mo is magiging handa rin sa Sunday mismo na pangangaral ng salita. Tama, no? So yun, as simple as that. Yung ginagawa ninyo, pagsunod nyo, pag-aaral ninyo, pananalangin nyo, makakaapekto siya pagdating nyo sa corporate worship. No? Lalamya-lamya kapag may kasalanan, walang pag-aaral, walang pananalangin, dry talaga ang pagpunta. Maapektuhan din yung corporate worship. No? So mabigat. No? So, ayun po, dapat makita natin yung kahalagahan ng individual worship. Ganito, kailangan natin makita yung kahalagahan ng corporate worship para sa paghubog nito sa personal worship. At makita natin ang kahalagahan ng personal worship para naman sa paghahanda sa corporate worship. Ganun po yun. No? So yun, review lang po ang ginawa natin. So, ngayon, magpapatuloy tayo at actually may tanong. Dapat itong tanong na to last week pa kaya lang naubos yung oras natin. Alam natin na hinuhubog ng corporate worship ang ating individual worship. Pero gusto kong matanong sa inyo kung paano tayo hinuhubog ng pagsamba sa araw ng Panginoon or yung corporate worship para sa pang-araw-araw na pagsunod. Paano tayo hinuhubog? Kasi general yung sagot natin Sabi natin, basta kung ano yung ginagawa natin sa corporate worship, may epekto yon sa individual worship. Okay, tama yon. Nagigets natin yon. Ngayon, gusto ko lang makita ninyo at gusto kong malaman mula sa inyo, paano nyo naunawaan yon in a very practical and specific way. Na? Sa paano? Pwede kayo magbigay ng specific, ano ba yung mga ginagawa sa corporate worship na makaka-apekto sa personal worship? Parang ganon. O, madali na lang, di ba? Yanang. So, paano tayo nuhubog nung pagsamba sa araw ng Panginoon para sa individual worship? Bigay ka lang ng specific na mga, hint. Yung ginagawa natin, paano siya nakaka-apekto sa personal mo na pamumuhay? Ano po, for example, yung word sa pulpit, Okay? nakakatulong po siya sa personal. For example, yung love one another. Yung time na okay? Ayun. Bilang na hayag siya ng linggo, makakatulong siya na mas maalala na dapat mahalin yung kapatid, maipagdasal, or yung kanina po sa about naman sa mga elders. Ayun. Pagpapaalala rin na igalang sila, ganun. Yung, Kulang pa, bigyan ng pera, ayun. ganun. Naka-record pala. Sorry. Hindi, joke lang yon pero isa yun sa gawain natin, pero joke lang. Sorry. Sige. Ayun po yung makikita. Yun. So, ganon. Sa ganung paraan, di ba? Ano pa? Pero diba, usually kasi pag-aaral salita talaga, ang ano nun. Pero, sa kabilang banda, tandaan nyo na sa tuwing linggo, hindi lang yan about sa pangaral ng salita. Patungkol din yan sa pagtitipon ng mga mananampalataya. So, ibig sabihin, yung pagtitipon natin, dapat makaapekto siya sa pagmamahal natin sa isa't isa. 'Di ba? Sa pang-araw-araw. So, nawa, dumating tayo sa punto na kung saan, kahit wala tayo sa pagtitipon tuwing linggo, mapakita natin yung pagmamahal sa isa't isa. No? So, it will take time kasi relationship is i-develop talaga. And biruin nyo, sa loob ng 3 taon, kulang pa yon para mas maano natin talaga ng mabasag natin yung wall ng, 'di ba, yung pagiging lubos na totoo, yung walang pagkukunwari, yung lubos sa pagmamahal, lubos na, alam niyo yan, yung ganon. So, yun, nawa, mapatuloy tayo na ma-shape ng pagtitipon natin tuwing linggo sa mga ipapamuhay natin sa pagkatapos ng araw ng linggo. No? So, babasahin ko lang po yung note ko dito. This is my answer doon sa tanong, no? Paano tayo inuhubog ng pagsamba sa araw ng Panginoon para sa araw-araw na pagsunod? Sinabi ko dito, ang araw ng Panginoon
ang itinakdang panahon ng Diyos upang muling ituwid ang kanyang bayan. Di ba? Tinutuwid tayo, no? Sa buong linggo, ang mga mananampalataya ay nahuhulog ng mundo or nahuhulog sa mundo ng mga pagpapahalaga, priorities, at yung mga panggigipit din ng mundo sa atin. No? Kapag nagtitipon naman tayo, sa araw ng Panginoon, muling hinuhubog ng Diyos tayo na kanyang bayan sa pamagitan ng kanyang salita. So that's how important, no? And then sa pamagitan ng pangangaral, gaya nga ng sinabi nyo kanina, itinuturo ng Diyos kung ano ang itsura ng pagsunod. Diba? Doon natin nakikita kasi yung kung ano ang pagsunod. Sa pamagitan ng pagpapahayag ng kasalanan at katiyakan ng kapatawaran, napapansin niyo po ba yon, yung bahagi ng ating worship? Baka hindi kasi malinaw sa inyo, no? Pero may bahagi po tayo sa ating pagsamba na merong binabasang verse, tapos pinapakita yung isang kasalanan. Nakikita niyo yun? Pagkatapos nun, pinapaalalahanan ng biyaya ng kapatawaran. Di ba? So, kasali yon sa atin pong pagsamba. Dahil sa pamagitan nun, tayo ay pinapababa or pinapahambol, no? At muling pinapaalalahanan ng biyaya. So, yun yung kahalagahan ng merong reading of law or confession of sin at saka assurance of pardon. Ganon kahalaga yung dalawang iyon. Kaya, encouragement ko sa inyo, kapag may babasahin na verse, pakinggan nyo po yung explanation ng nagli-lead, ng leader. Nawa mawala sa atin yung parang, yung pag-iisip ba na, hintayin ko na lang yung word. Kahit ano sabihin nila dyan, bahala kayo dyan, basta yung word, papakinggan ko, yun yung importante. Hindi po. Hindi po word, ang preaching of word lang ang importante. Yung simpleng pagbabasa ng kung paano, yung pagbabasa bago umawit, no, ng pagsamba, ang tawag doon, call to worship. Di ba may binabasa tayong verse muna? Napapansin niyo yun, yung usually Psalms, mga awit, binabasa natin. Hello, praise. Okay, patuloy tayo. So, yun po, yung pagbabasa ng Psalms, pinapakita sa atin kung ano at sino ang Diyos upang maging tulong sa atin sa pagsamba sa Kanya. Kaya pakinggan niyo yun lagi. No, kapag nagbabasa, wag lang kayo magbasa ng okay, ang Diyos, ang siyang ganito ganyan, umawit ng bagong awit sa Kanya. Hindi ganun yun. Dapat tinatanggap natin siya ng may respeto at makita natin na yun yung magiging, yun yung pangahawakan natin kapag inaawit natin yung mga himno. Di ba? Example, magbabasa si Tito Bong, ito, Psalms tapos ang awitin, all creatures of our God and King. Meron yun. Merong halaga yun. No? Ganon din sa babasahin natin na verse na nagpapakita ng kasalanan. Kapag binabasa natin yun, tulad kanina, ang kasalanan nun is yung mga false teachers. Di ba? Although hindi man directly sa atin, pero ibig sabihin, makikita natin na totoo pala na may mga false teachers. Di ba? So, kumbaga, namnamin natin yung bawat parte. Kaya po, laging ine-encourage sa atin na maging on time tayo. For example, kasi nami-miss nyo eh. Huwag nyo pong iisipin na ang preaching of the word lang ang mahalaga. Mali yun. Mali po yun. Hindi yun hindi totoo yun. No? Mamaya, makikita nyo yung elements of worship. Ano yung elements ng worship? Kumbaga, ano yung mga kasangkapan sa pagsamba? Makikita natin yan mamaya.
And masusurprise kayo, hindi lang isang kasangkapan, hindi lang preaching ng word. Marami. So pag sinabi mong kasangkapan, sino kumakain dito ng ano? Di ba? Sino kumakain dito ng spaghetti na walang spaghetti sauce? May tatawag mo ba spaghetti yon? Di ba hindi? Pasta, di ba? Hindi. No? Nagigets nyo? Di ba? Kakain ka ng kaldereta, walang patatas, tsaka walang, carrots. Matatawag mo bang kaldereta yon? Kalde lang, kalde. Di ba? Doon niya ha? Kalba. Ang ano. So, doon niyo makikita, no? Yun ay isang halimbawa. So, nawa, makita nyo at pahalagahan nyo yung bawat parte ng pagsamba natin. No? Very important yun. Sabi nga nung isang preacher din, nag-topic siya pinalalanan niya yung church na, lalo na yung mga late daw, sabi niya. Ang daw kasi, ang pagsamba daw kasi tuwing linggo, para kang umaakyat sa bundok. Parang umakyat ka ng bundok. So habang pataas ng pataas, 'di ba, mas nakikita mo yung kagandahan. Tapos sinabi niya doon na kapag hindi nyo, pag may namimiss kayo na bahagi nun, baga hindi kayo, alam niyo, hindi kayo nadadala doon sa pinakatuktok at hindi nyo ma-appreciate yung kagandahan nung na yon, nung view na yon, parang ganun po. So, yun po, encouragement ko sa bawat members, no, or bawat kasama natin. Kung 10 a.m. ang pagsamba, pumunta ka dito 10 minutes before 10 a.m. Huwag mo isipin na, ano pa lang yan, paulit-ulit na pagbabasa ng house rules na bawal mag-cellphone. Ano lang yan, pagbabasa ng announcement, pwede ko naman tanungin si Huwag ganon. Hindi ganon po yun. Hindi ganon yun. So, if 10 a.m., 9:50 dito ka na. Di ba? Yung asawa ko nga, pinapagalitan ko Ang haba ng oras mo sa pagme-makeup, tapusin mo na yan. Punta ka na dito. Di ba? Huwag kang pupunta doon na nadatagalan ka sa ganyan. Ikaw lagi kang magiging example talaga. Pero, ayun po, no? Bawat isa sa atin, may iba't iba tayong ginagawa. Pero wag nating gawing excuse yon. Kasi may time na ibinigay sa atin. No? So, ayun po. Yun lang naman. So, sa pag-awit naman, yung mga katotohanan na inaawit natin ay itinatatak sa ating mga puso. Di ba? Yung kahalagahan ng pag-awit ng himno. Di ba? Kasi nga naman, soothing sa heart yung songs talaga, di ba? O, sino dito magdi-disagree, di ba? Gustong-gusto natin makinig ng kanta, di ba? Nakaka-apekto siya sa puso natin. So, yung pag-awit din po ng himno, ang nagiging tulong yan sa pagtatak, no? Ng mga katotohanan ng Diyos sa ating puso. Kaya huwag niyong baliwalain yung himno na kinakanta natin. Di ba? So, ako po, nung kagabi, nireview ko muna yung mga songs. Ang ganda nung yung isang kanta. Yung Take My Hand. Ano yan? Take My Hand ba yan? Take My Life and Let It Be. Ang ganda ka mo ng lyrics. Sabi ko sa kanya, ang ganda ka mo nito. So, di ba, nakakaano siya, nakakatulong. Nakaramdam na ba kayo nun na pag umaawit kayo ng hymno, kahit hindi siya yung pang-emotional, magiging emotional ka? Yun yung yun yung dapat nagiging epekto nun. Di ba? Nung pagkatapos sa pag-awit nyo ba, di ba? Kasi ang hymno po, parang yan preaching ng word in a way na kinakanta. Ganun po ang hymn. Ganun ang hymn. It's preaching of the word, pero in a style na inaawit. Kaya ganun kahalaga na tama yung pinipili nating kanta sa ating yung mga hymn na kinakanta natin.
No? Kaya wag niyong ibababa yung value ng pag-awit ng himno. 'Di ba? Ano pa? Pananalangin. O, sa pananalangin, tinuturoan tayo na umasa sa Diyos lalo. At yun, yung nabanggit ni Tito Bong, yung ordinances, although hindi pa natin nagagawa, no? Ako, excited na rin talaga ako na magawa natin yun, na every Sunday we remember the death and the resurrection at ang pagbabalik ng Panginoon. Alam niyo po ba, sa pag-aaral ko, lagi ko talagang nakikita na ang pag-alala sa hapunan ng Diyos pala, it will really encourage every believer. Alam niyo yung tanong ko sa sarili ko, paano? Lagi ko talagang tanong, paano kakain lang naman kami ng inom kami ng Ang purpose nun is to encourage po talaga dapat. Yun yung lagi kong iniisip, yun din yung pinagpipray ko, paano ko yun maiitawid sa inyo? Na makita ninyo na every time that we remember the death and the resurrection of Christ, it will give encouragement to each one of us. Di ba, nakapartake tayo nung December. Naramdaman nyo ba? Na-encourage ba kayo? Di ba? Yung tanong, siguro, sagot nyo hindi. Tama? Parang walang masyadong epekto. Basta, kumain lang kami, uminom lang kami. Ganun ba nararamdaman nyo? Kasi ako personally, yun nararamdaman ko eh. Kaya ang tanong ko, kasi nga, nag-aaral tayo, dapat may epekto yun sa pagpapalakas ng iglesia eh. Kaya lagi kong tanong, at hindi pa nasasagot, paano? Di ba? At yun yung dapat mangyari whenever we partake. Di ba? So, ano yun eh, kaya nga 'di ba tinawag kaparaanan ng biyaya, ordinary means ng Panginoon 'yun. 'Di ba? So, yan, nawa nabibigyan kayo ng overview, no? Ang lahat ng ito ay nagsasanay sa mga mananampalataya upang mamuhay ng tapat sa natitirang bahagi ng linggo. Lagi niyo pong tandaan ito mga kapatid. Ang ginagawa natin tuwing linggo, okay, ang ginagawa natin tuwing linggo ay dapat naghahanda sa atin sa natitirang araw ng linggo. So, wag tayong mamuhay, putulin na natin yung pamumuhay na, yun nga di ba, may naalala ko yung yung nakasama natin dati, pag linggo lang kuya, ganito ako, pag sa Monday na hanggang Saturday, hindi kasi ako well, it's reality, di ba? Pero nawa maging conscious na bawat isa sa atin na, alam niyo yun, this Lord's Day prepares me for the rest of the week. Ganun dapat tayo mag-isip. Hindi yung pag-uwi, wala na. Sa bata pa, nana. Wag po ganon. Wag po ganon. We must be mindful always talaga. Nakukuha niyo po yon. Maging mindful tayo. No? Kung anong itinuro, anong ginawa natin, dapat humubog yun sa atin sa pamumuhay natin Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Di ba? Ang ganda nung discussion namin sa accountability. Sabi ko sa sagot, yung kung matatanda niyo yung tanong, di ba, ang topic nun yung sa pangatlong, yung pangatlong tungkulin ng iglesia. So, sagot ko, katamaran. Kasi talaga, sabi ko, sa pag-aaral po talaga, ang dami talagang oras na nakukuha. As in, pagod talaga, napapagod talaga. Kasi biruin niyo po, Monday to Sunday, nagtatrabaho ko 9 hours every day. Pag Sunday lang, medyo mababa, konti, 6 hours, nagtatrabaho pa rin. Bago magsamba, nagtatrabaho pa po ako. So, 9 hours of work. Ilan na lang natitira? 24? 15? 15, no? 15. Tulog ko ilang oras, Bal? 1, 2, 3, 4, 5. 4 hours every day. Kasi 1 a.m. na tayo nakakatulog. Kasi family time pa kami ni Mrs. So, 1 a.m. tulog kami. 5 a.m. gising ako. So, ilan na lang? 9 plus 4. 13 hours na nakuha ko, no?
So, trabaho ulit. Ayun, kasama na yun. So, tutulog ako 1 hour to 2 hours and then aral. Sabi ko nga, wala na akong time to exercise, no? Kailangan ko rin kasi yung physical. Kaya yung mga ganon. So, ang punto po dito mga kapatid is, kumbaga, dapat magiging mindful tayo lagi, no? Sa ipinapangaral sa atin na magawa natin siya talaga araw-araw. 'Di ba? So, ngayon, titingnan natin. Sabi ko nga kanina, ano yung mga sangkap or mga sangkap sa pangkalahatang pagsamba. What are the elements? Yun nga, sangkap para mas madali ninyong matandaan. Sangkap, 'di ba? Ano yung mga ingredients, no? Kailangan nating tandaan na hindi iniiwan ng Diyos sa malikhaing ideya ng tao ang pagsamba sa Kanya. Yun yung una niyong tandaan. Ang pagsamba sa Diyos ay hindi iniwan ng Diyos sa kung paano natin gusto sambahin siya. Ibig sabihin po, merong ibinigay na alituntunin kung paano dapat natin sinasamba ang Diyos. Okay? At sa kasulatan, malinaw ang kanyang malasakit, hindi lamang na siya ay sambahin, kundi may malasakit siya paano siya dapat sambahin. No? So, hindi niya lang tayo inutusan na sambahin siya, inutusan niya din tayo paano siya sambahin. So, dapat matama natin to. Dito ngayon pumapasok ang isang mahalagang principle ng Reformed Theology. In Reform po, kung ngayon nyo lang ito mapapakinggan, meron pong tinatawag na normative principle of worship at meron ding regulative principle of worship. Normative, norma. N-O-R-M-A, then tive, T-I-V-E. Normative, principle of worship, and regulative principle of worship. Tita Susan, ano yon? Anyone na may idea? Baka narinig nyo lang. Sige, pakinggan ko po kayo. Normative tsaka regulative. Para hindi na mahaba. Principle of worship yun. Principle of worship. Ano yung normative tsaka regulative? May idea kayo? Normative tsaka regulative. Yung regulative, yun yung regular na pagsamba. Pwede. Yung normative, yung normal na pagsamba. Regulative yun yung sumasamba tayo na kung ano yung simpleng pagsamba, simpleng walang masyadong tawag dito. Hindi masyadong walang yung yung sabi pa ilaw-ilaw, yung ganon. Bali silent night. Parang Yung ganun. ano lang, yung banal na pagsamba lang, yung ano lang, yung hindi yung simple. At yung naayon lang doon, nakatutugma lang doon sa proseso ng pagsamba. Yung normative po. Yung normative. Normal. Hindi ko na, normative. Yung normal lang. Yung parang regulative, pero yung normal. Normative. Hindi niya pa po na ano. Well, actually, na-define na po ni Tito Bong. Tama po yun. Regulative principle of worship po ay, although, yung sinabi ni Tito Bong na parang normal lang, hindi masyadong maano, yun, kumbaga, resulta yon ng regulative principle. Resulta lang yun. Pero hindi yun yung meaning ng regulative. Pero nasabi nyo kung ano talaga yung meaning. Sabi nyo kanina, kumbaga, yung pagsamba, kung ano lang ang sinabi sa salita ng Diyos. Yun yung regulative. Hindi siya regular po na araw-araw. Regulative po ibig sabihin, yung isa kasing meaning ng regulative, kumbaga, regulative ba? Yung parang, paano to i-Tagalog? Regulative, yung, mas mahirap yung English. Constraint, ano ba yan? Yung regulative, yung merong batayan. Kumbaga, hindi kontrolado, parang ganon.
Ang regulative worship, principle of worship, kontrolado siya ng ng salita ng Diyos. Yun nga, nabanggit ni Tito Bong. Yun po yung pinaka-definition ng regulative principle of worship. Gagawin lang, yun lang, gagawin lang kung ano lang yung naisulat sa salita ng Diyos. Kung ano yung nandyan, yun at yun lang yun. Wala nang iba. That's it. Yun yung regulative principle of worship. Ngayon, ano naman yung normative? Sasabihin nyo yung kabaliktaran. Jean, ano yung normative, Jean? Hi, Jean. Baka natutulog ka na dyan, ha? Narinig mo na yon, Jean? Ay, Yung normative abo, alam ko mo. is parang hindi siya yung ginagamit siya pa, hindi siya pinagbabawal ganun. Kumbaga, ginagawa. Tama ba? Sige, patuloy mo. Yun po yung paniniwala na maaari pong gawin natin in terms of pagsamba. Kumbaga, hindi siya yung ipinagbabawal ng Biblia. Well, paano mo nalaman yan, Jean? Call a friend, ano? Paano mo nalaman? Yung Gusto ko lang malaman. Bakit mo kumbaga, nalaman? yung normative po kasi, di ba, parang tinuro siya sa school. Then, parang, alam ko parang narinig ko na rin siya kay mama kasi kapag aling siya simbahan, kumbaga sinasabi niya rin sa amin yung natutunan niya. Wow, okay, good. Well, tama po si Jean. Normative principle of worship, ito naman yung pagsamba na ginagawa yung mga bagay na hindi naman pinagbabawal or wala namang pagbabawal sa salita ng Diyos. Pero medyo may kulang lang doon, Jean. Pero hindi naman din sinabi sa salita ng Diyos. Yun yung normative. Ulitin ko po, normative principle of worship ay paggawa or paraan ng pagsamba na hindi naman may direktang pagbabawal sa salita ng Diyos, pero wala din namang direktang pag-utos or sa salita ng Diyos. Yun yung normative. Gets nyo? Okay, ulitin ko yung definition, then hahayaan ko kayong mag-isip. Ulitin ko po ang regulative ay ang pagsamba na kung saan, kung ano lang ang sinabi ng salita ng Diyos, yun lang ang gagawin sa pagsamba. Yun yung regulative. Yung normative naman ay paraan ng pagsamba na ginagawa yung mga hindi naman direktang pinagbabawal sa salita ng Diyos, pero hindi rin direktang pinag-uutos ng salita ng Diyos. Yun yung normative. Nagigets nyo? Dapat nyo i-gets to kasi dapat magbigay kayo ng example. Hindi na ako. I will let you think na ngayon, no? Hindi na to yung parang ako na lang lagi. Kasi pagod na. De, joke lang yun. Ulitin ko, para mas malinaw. Di ba? Exam. Regulative principle. Ano yung regulative principle? Uri ng pagsamba na kung ano lang ang sinabi ng salita ng Diyos. Di ba? Napakasimple. Gagawin mo lang kung ano yung sinabi ng salita. Yun lang. Normative, pagsamba na ginagawa yung mga hindi naman bawal. Or wala namang pagbabawal directly, walang direktang pagbabawal sa salita ng Diyos. Pero, hindi rin naman yun direktang pinapagawa or sinabi ng salita ng Diyos. Okay, magbigay kayo ng pagsusulit. Okay, bigay kayo example. Ano yun? Doon tayo sa normative. Kasi madali lang regulative eh. Yun na yung ginagawa natin. Normative, regulative na yun. Pero normative, bigay kayo example. Ano yung mga ginagawa sa pagsamba na nakikita nyo sa modern time? Ayan, si Lola. Hindi. Walang mic walang battery. Hindi tumutupad sa kasunduan ng Okay? samahan. Hindi sumusunod, Lola. Okay, so
ayun, bawal talaga yun. Pero ang pinag-usapan kasi natin dito, Lola, yung mga ginagawa sa pagtitipon. Yung mga ginagawa sa pagtitipon. So, inaano natin, kinukumpara natin yung dalawang uri ng pagsamba. Yung isa po, yung ginagawa natin sa linggo, yung regulative, yun yung gagawin natin kung ano yung sinabi. Yung normative naman, may ginagawa tayo dito na hindi din naman pinagbawal sa Bible, pero hindi rin naman sinabi sa Bible. Yun yung normative. So, ang tinatanong ko sa inyo, magbigay kayo ng halimbawa. Naku, galing tayo dyan. Dami nating ginawa dati. Diba? Tinanggal natin yung mga hint. Jin, sige Jin. Para may, sige po, Tito Bong na lang. Dami. Dami. Yung iba yung call to worship nila eh. Iba yung altar call. So yun. Okay. May altar call sila eh. Wala namang dapat altar call, di ba? Okay, example po ni Tito Bong, altar call. Yung pastor, papapuntahin ka sa Harap. harapan at magsasalita siya sa at doon ka magsisisi. Tapos iiyak ka dapat. Iiyak ka, ganun, yan. Joke lang. Ano pa ba yung mga nila? Yung sa pagsamba sa pagpupuri sa Diyos. Kumbaga maraming mga awit na ginagawa pero hindi naman nakatugma doon sa salita. Kumbaga mas marami ang awit, worship, and praise. Pero kukunti yung mensahe. Yan, mga ganun. And Okay, isa-isahin natin po 'yon. Yung sinabi ni Tito Bong na call to worship, isa 'yon na pwede nating isagot. Hindi, call to worship, yung altar call. Yung kung naka-attend na kayo, yung 'di ba pagkatapos mag-preach, tatawagin ng mga tao na lumapit kayo dito, tapos magsisi or tumanggap sa Panginoong Jesucristo, yung mga ganun-ganon na salapit kayo sa stage, tapos gaganon kayo, tapos iyak kayo, tapos mangingisay kayo. So, yun. Kung titingnan ninyo, parang okay lang naman siya. Wala namang pagbabawal sa Bible, di ba? Pero, wala rin namang sinabi na ganon ang gawin ng mga pastor, di ba? O pagkatapos yung mag-preach, tawagin nyo yung mga, walang ganon. So, that's an example. At isa din na pinakamalinaw na example yung sa pag-awit. No? Yung mas mahaba yung concert, yung worship daw, yung pag-awit kaysa sa salita. Kung isipin niyo wala namang mali. I mean, parang okay lang naman. 'Di ba? Pero ang ano bang sinabi ng salita ng Diyos, pangangaral ng salita. Pero nagiging focus nila yung awit, no? Pagalingan na yan sila, no? Pagalingan ng mga awit. So, parang mga ganun na nangyayari. And related doon is yung paggamit ng instruments. Ito yung pinakaano kasi parang pinakamalinaw talaga na difference sila. Yung paggamit ng drums, yan, specifically drums or tambourines, nakita ko si Yana kanina. Tambourines, ano pa? Electric guitar, mga bass, no? Drum, no? So, parte 'yon ng normative kasi nga sinasabi ng mga churches na nagpa-practice ng normative principle of worship na wala namang pinagbawal . Tapos sasabihin pa nila, si David nga, yung tambourine, pinagaganon, tapos nakahubad pa, tapos, di ba, sumasayaw siya. And kaya, yun yung ginawa nilang reference. Bakit makikita niyo sa mga born-again Christian churches, may tambourine dancers. Ano niya na yan? Naka-attend na kayo, may tambourine dancers. So, ang gabay nila doon is, yung word na inano nila, yung kay David. Tapos yung mga instruments naman, yun, yung mga pag-awit daw, yung mga Levites, na merong mga instruments sa kung ano-ano. Parang ganun. Kaya lang, although nandun yun sa Bible, pero hindi yun yung konteksto nun. Hindi siya patungkol sa pagsamba sa iglesia, di ba?
yung ginawa ni David, personal worship niya yon. Di ba? Pero hindi yon nasabi sa corporate worship. Nakita niya? Yung mga instruments sa ng mga Levita, ano yun? Yung umikot sila sa Jericho. Inutos yun ng Diyos, umawit kayo, magsamba kayo. Pero hindi siya sa konteksto ng corporate worship. Sa konteksto siya ng pagsamba sa Diyos habang kukunin na nila yung promised land. O mamaya, afternoon service, promised land tayo mamaya. Di ba? So, yun yung mga example ng regulative principle of worship. Hindi man siya direktang pinagbabawal, pero hindi rin siya sinabi sa konteksto ng kung paano sambahin sa corporate worship ang Diyos. Di ba? So, ang tanong, mali ba? Mali ba na gumamit tayo ng normative principle of worship? Mali ba o okay lang? Mali o okay lang? Sa tingin niyo po? Sa akin, mali. Mali. Okay. Sige po. Sa kay Tito Bong po, mali. Sa iba, baka may gustong sumagot. Mali o okay lang? Yung normative. Okay, matakot sumagot, no? Sige na. Okay lang? Sino na lang magsasabi na okay lang? Taas nyo na lang inyong mga kamay. So, ibig sabihin, hindi okay. Okay, hindi naman. Okay. Okay, tanong. Ako naman sasagot. Hindi ko pa alam. Hindi ko pa po alam. Kung ako lang, yes, I am with you. Doon ako sa regulative. Kasi yun naman ang sinabi. Kaya lang, hindi siya, okay, ganito na lang. Hindi siya magiging factor para masabi nating false church. Okay? For example, may church kayong nakita, nagaganon sila, normative. Hindi mo masasabing false church sila dahil doon. Nagigets nyo? Hindi sila huwad. Pero pwede nating masabi, nagkakamali sila. Pero hindi totoo. Gets nyo? For example, sila Pastor Alden. Pag pumunta kayo doon, nagda-drums pa sila, kumakanta pa sila Hillsong. Di masasabi ba natin, uy, di ba? Kumbaga, sa ganitong issue, maging mapagpasensya at maunawain. Kung may makita tayo, sige. Huwag agad nating, normative kayo. Alagad kayo ng demonyo. Hindi ganon. Okay? Hindi ganon. Sige, Arajize. Naalala Gusto mo ibalik yon? Gawin kita singer. Bale, naalala ko lang kasi sabi ni Norwin. Ay, yung may nakasalamin. Sabi, parang nung Si Norwin. tayo. Norwin ba yun? May nakaganon. Parang gano'n na siya. Normative Sabi yon? niya, as long as na hindi naman daw nakaka-apekto sa kaligtasan is okay lang. Yan. Kumbaga. May Yun mga lang. issue na ganun. I mean, Isa yon may nabanggit apply ba niya. natin yan Yes. sa normative? Yes. Yung normative tsaka regulative principle. Pwede yon. Kaya nga, sabi kanina, hindi sa okay lang, pero yun nga, hindi siya ground for division or para masabi natin. So, okay lang. Babalik tayo. Sabay ka na. Balik tayo niya, mga drums. Na? Hindi. Ito okay lang. Okay lang to. Or guitar or violin, okay lang yun. Okay lang yun. Sovereign grace. O, di ba may drum sila? Sa O, di ba? church nila, sovereign. May church sila. Hindi ko lang alam, pero probably gumagamit sila. Sila. Kahit naman,
Grace Community Church. May ano naman sila. So, ibig sabihin po, sa ganung paraan, masasabi natin na when it comes sa instruments kasi, okay lang. Okay lang po yun. Kaya lang issue na dun kasi yung mga kinakanta. Yung mga kinakanta. Pwedeng maging issue kasi yun. So actually tayo pwede. Pwede naman, no? Minsan nga, ang accompaniment natin, may mga drums pa nga yun. Okay lang naman siya. Kaya dito magiging ano tayo, lenient tayo, magiging maluwag tayo. No? Pero we decide to, ano na lang, ito na lang, yung minimal lang talaga. Tsaka makikita niyo yung hymn na kinakanta natin, 'di ba? So, iba po kasi yung classical, yung hymnal dati talaga sa panahon natin ngayon. Sa atin kasi ngayon, contemporary na lang talaga. Medyo may feelings and emotion na kasi talaga. Tanong lang ako sa normative. Sige po. Kasi ang sa kapag kanta, pwede rin ang babae sa kanta. Pag Ano po? Oh, pwede po. Yung maglilid po ba? lilit. Hindi, ano po, ano lang, sa awit lang, sa pag-awit, na umaawit dyan sa harap, okay lang po yun. Walang problema yun. Mga choir. Opo. Wala na po kasi tayong worship leader. Oo. Ito pala. Wala, sa regulative principle, wala pong worship leader. Wala pong worship leader. Ang tinatawag lang, conductor lang. Nagkakandak lang siya. Yung parang ganun. Di ba conductor tawag doon? Ganun lang dapat sa atin. So sa atin, yung ginagawa natin, kasi hindi naman tayo marunong conduct. Ang inaano lang natin, ito pati awitin, okay na. Kaya nga, minsan, pag nasa harap kayo, wag niyong iano yung mic, iganon nyo lang po. Parang wala talaga siyang nagli-lead. Kumbaga sabay-sabay lang tayo. Parang ganun po ang mangyayari. No? So, okay, malinaw po ba? So, yun po yung regulative principle of worship. Itinuturo ng prinsipyong ito na ang Diyos lamang ang nagtatakda ng mga katanggap-tanggap na sangkap ng pagsamba at sapat niya itong ipinahayag sa kasulatan. So, that is regulative. Gaya ng sinulat ni David Peterson, sabi niya, ang pagsamba ay pakikipagtagpo sa Diyos ayon sa mga kondisyong siya mismo ang nagtakda. So that's regulative. Pagsamba, ito ay ang pagsamba na pakikitagpo sa Diyos ayon sa mga kondisyong siya mismo ang nagtakda. So ito na po. Ito na yung kasangkapan. Ibinuod siya ni Ligon Duncan ang biblikal na pagsamba sa pahayag na ito. Okay, write nyo po to. Sulat nyo po to. Basahin ang Biblia. Ito na yung elements. Basahin ang Biblia. Ipangaral ang Biblia. Ipanalangin ang Biblia. Ang Biblia. Ulitin ko. Basahin, ipangaral, ipanalangin, awitin, tingnan. Tingnan niyo yung Biblia. Basahin, ipangaral, ipanalangin, awitin, at tingnan. So ito yung elements ng regulative principle of worship. Now, merong sinabi dyan, tingnan ang Biblia. Hindi ito literal na titingnan. But ang ibig pong sabihin ni Ligon Duncan sa tingnan ng Biblia ay patungkol sa pagdiriwang ng Lord's Table at Baptism. Ibig niya sabihin dito. At yung Lord's Table at yung Baptism ay nagpapakita ng Ebanghelyo. Di ba? Yun yung pinoportray. Yun yung message ng Lord's Table at Baptism. It is the gospel. Naintindihan niyo po? So yun yung ibig niya sabihin sa tingnan ng Biblia. Pero, sa atin pong pag-aaral dito, ang ating focus ay patungkol sa pangkalahatang pagsamba, di ba? Corporate worship. So, ang pag-uusapan natin na elements ay yung 4. Pagbabasa,
pangaral, pananalangin at pag-awit. Yung tingnan ng Biblia, ibig sabihin, yun nga, yung pagtingin sa Ebanghelyo sa pamagitan ng Lord's Table at Baptism, sa susunod na yon. May focus tayo dyan about sa sacraments, no? Pero ang ating focus dito sa bilang elements ng worship, ng corporate worship, ay yung 4. So yung pagbabasa ng Biblia, no? Una, iniutos ng Diyos ang pampublikong pagbasa ng kasulatan. Tingnan natin sa Bible. Sige, paunahan kayo. 1 Timothy 4:13. Pakibasa. Kung sino pong makauna, paki-pick up yung and pakibasa po. 1 Timothy 4:13. Jean, pakibasa, Jean. Biglang gano'n eh. Jean, pakibasa. Nandiyan ka ba? 1 Timothy 4:13. 1 Timothy 4:13. Nandiyan ka, Jean? Baka nag-CR si Jean, no? Oh my God. Okay, saluhin mo, Gab. 1 Timothy 4:13. 1 Timothy 4:13. Ito yung mic. Sige, titayamin na lang po pala. Mas malapit yung mic. Sige po. 1 Timothy 4:13. Hanggang sa dumating ako, bigyang pansin mo ang hayagang pagbabasa ng kasulatan, ang pangangaral at ang pagtuturo. Okay. So malinaw, 'di ba? Ito po ang konteksto po neto, mga kapatid. Si Pablo po ay nagsulat ng liham kay Timoteo, 'di ba? So ang inutos ni Pablo, ang bilin ni Pablo kay Timoteo ay ang pagpapatuloy ng, ano sabi diyan sa 1 Timothy? Okay. Ang pagbabasa ng kasulatan. Diba? Actually, nakasama dito yung pangaral, di ba? At ang pagtuturo. So, again, ang instruction ni Pablo dito is for the church. O, di ba malinaw? Ang konteksto nito, for the church. Anong sabi ni Pablo kay Timoteo? Gawin mo, bigyan mong pansin ang hayagang pagbabasa. Kaya 'di ba every afternoon service meron tayong reading? And actually sa morning ang dami nating reading, 'di ba? Pero binibigyan natin focus doon yung confession of sin, assurance of pardon, pero sa hapon, yun nagfo-focus tayo sa reading. And ngayon ang reading natin nasa Genesis. Now, kung kasangkapan niya ng pagsamba, ayusin natin. Bigyan natin ng buong puso ang pagbabasa ng Biblia or pagbabasa ng salita. 'Di ba? Wag lang kayong magbabasa. Okay, ngayon naman basa kami Genesis chapter 9. Wag po ganon. Inamnamin nyo yung bawat kasangkapan. 'Di ba? Bawat kasangkapan ng Nagigets niyo po yung picture? Okay po ha? So, simula ngayon, bigyan natin halaga lahat. Okay, pangalawa, pangangaral ng Biblia. No? Hindi sapat ang pagbabasa lamang. Kailangan ng pagpapaliwanag at paglapat ng kasulatan. Yun na yung pangangaral. Doon na nangyayari yun. Ang pagpapaliwanag at paglapat sa personal na buhay or practical na buhay. So, basahin natin 2 Timothy 4:2. 2 Timothy chapter 4 verse 2, pakibasa po. 2 Timothy chapter 4 verse 2. 2 Timothy 4 verse 2. Sige, pag nakita niyo na po, pakibasa po kaagad. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Aral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Okay. So again, ang konteksto nito, letter ni Pablo kay Timoteo, which is ang magpapastor sa Efeso. 'Di ba? Sabi niya, ipangaral mo ang salita.
ito lang yung kamalian natin, no, kapag ICGCs. Dati sa amin, sinasabi talaga ito, mag-preach ka ng gospel kahit na hindi ka okay. Kahit na may sakit ka, kahit na may pinagdadaanan ka, yung verse na ginagamit ito. Preach the word in season and out of season. Pero hindi yun ang konteksto noon. Ang konteksto nito ay si Pablo nangungusap sa kanyang protege, sa kanyang, di ba, magiging kasunod na magpapastor. O sabi niya, ipangaral mo ang salita. And it is in the context of the church. Pangaral mo sa kanilang salita. So mahalagang tandaan natin po na ang pangaral ng salita ang puso ng pagsamba. Yun yung sinasabi ko kanina. This is the heart of worship. Ang pangangaral ng salita. Pero, again, ang paalala kanina, huwag kayong maging late na isipin nyo since si Jill, since ang pangangaral ng salita ang puso, so okay lang malate ako sa ibang sangkap. Wag na, di mo ma-enjoy yung pagkain, di kumpleto eh. Di ba? Di mo nakain yung ibang sangkap eh. Di ba? Kain kayo ng pagkain, walang asin, hindi masarap yon. Parang ganun yon, no? Sapagkat ang pananampalataya ay dumarating sa pamagitan ng pakikinig sa ipinapaliwanag na salita. Kaya puso po ng pagsamba ang pangangaral ng salita. Okay? Pangatlo, pag-awit ng Biblia. Inuutos ng Diyos sa kanyang bayan ng pag-awit. Okay, basahin natin sa salita ng Diyos. Ephesians chapter 5, verse 19. Efeso chapter 5, verse 19. Pakibasa po. Ephesians chapter 5, verse 19. Kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual. Nasa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Malinaw po, di ba? Anong konteksto ng Ephesians? Again, this is a letter to the church. No? Liham to sa iglesia doon sa Efeso. At ang kinakausap ni Pablo dito ay ang mga mananampalataya. At anong inutos niya? Kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno. Kailan nangyayari to? Tuwing gala time? Uy, gala tayo sis. Doon ba? Yun ba ang ibig sabihin ni Pablo kapag nakikita kayo? Oh sis, awit daw tayo ng himno. Doon ba yung nangyayari? Hindi. Ang konteksto nito is in the church. Sa tuwing nagtitipon kayo sa iglesia, magsalita sa isa't isa ng mga awit, sa mga awit at mga himno at mga awiting spiritual. Di ba? Ang pag-awit ay nagtuturo ng katotohanan, ito din ay nagpapaantig ng ating puso. Ang pag-awit po ng himno, hindi lang yan nagtuturo ng katotohanan, but nagpapaantig din ng ating puso at naghahanda sa atin para sa pagsamba sa Diyos sa langit. Hindi lang ito para paghayag ng katotohanan, hindi lang din ito nagpapaantig ng puso o nagpapa-encourage ng puso. Isa pa sa kahalagahan, bakit tayo nag-aawit ng himno? Paghahanda sa atin para sa pagsamba sa Diyos sa langit. Ibig sabihin, kapag tayo ay niluwalhati na ng Diyos, yung pag-awit natin ng himno dito sa lupa ay paghahanda sa atin sa pag-awit at pagsamba sa Diyos doon sa langit. Kaya memorize niyo yung mga kanta. Sabay ganun, ha? Di ba? Okay? Maliwanag po. Pananalangin ayon sa Biblia. Pangapat, pananalangin. Ipanalangin ng Biblia. Pinadadakila ng panalangin ang Diyos sa paghahayag ng pag-asa, pagsunod sa utos na manalangin at pag-aalaga sa katapatan ng Panginoon at pagtitiwala sa Kanya sa lahat ng bagay. So, ang ibig sabihin po ng binasa ko doon, nag-glorify ang God whenever we pray. Di ba? Na itataas ang Diyos sa tuwing nananalangin tayo. Bakit? Bakit natataas ang Diyos sa tuwing nananalangin tayo? Kasi sa tuwing nananalangin tayo, we declare na tayo umaasa sa Diyos. Di ba? Sa tuwing nananalangin tayo, we declare na sumusunod tayo sa Kanyang
utos. Sa tuwing nananalangin tayo, inaalala natin ang katapatan ng Diyos. That's why, meron tayong mga praise item. At nakakalungkot ngayong linggo, walang praise item. Di ba? Lugmok na lugmok yung walang praise. Wala tayong pagpasalamat. Siguro na pagpasalamat nyo na. Okay, di ba? Excuse. Pero, mga kapatid, encouragement, wag tayong mahiya. Kasi ganito yun eh. For example lang. Bigyan ko lang example Ito napansin ko lang naman, pero hindi ko na-view. Pero napansin ko lang. Si Ara Joyce ba yan? May post siya, di ba? May post ka, di ba? Post niya ba, di ba? Yung My Day ba yun? Nakita ko kasi na nag-worship, nag-join ako sa kanila. Yung doon, yung post mo doon, di ba? Yung Employee of the Month. Magkano tanggap mo doon? Di ba? May Employee of the Month ka. So, pinost niya sa kanyang social media. So, ibig sabihin, she is proud of it. Hindi mo na may popost yung hindi ka proud. Di ba? And there's nothing wrong about that. Kaya lang, let us consider always sino ang dapat pasalamatan sa lahat ng yun. And I believe, naririnig ko ang puso ni Ara Joyce. Nagpasalamat yan sa Panginoon. Tama ba? Sigurado mo yan, ha? Di ba? Pero actually, naghihintay ako, kuya, or kahit doon man lang sa mobile app, nag-accept ako. Sabi ko, sige nga, tingnan nila natin, parang ganun lang. Di ba yung parang simple lang, that's an achievement sa work mo. Pero kasi if you consider everything na nagmumula sa Diyos, every reward or award or every, di ba, ano tawag dyan? Promotion or every pagpasalamat nyo yun sa Panginoon. No? So, kumbaga, kasi hindi lahat tayo minsan nagfe-fail sa ganun eh. Minsan kasi ito, no, nakakatakot kasi minsan, siguro, ewan ko kung ako lang nakakapag-isip nun, kasi baka minsan maisip natin na puro na lang, baka kasi naisip natin, baka maisipan tayo na abala sa mundo. Di ba? Pwede? Nagigets niyo ako? Tulad ko, sasabihin ko, salamat kasi tapos ako magbayad ng sasakyan. Parang ganun ba? Di ba, baka maisip kasi natin na, ano yan, bala ka sa mundo, hindi yan kaya karapat dapat ipagpasa. You know what? That is a wrong mindset po pala. Kasi kapag ganon, patunay lang yon na iniisip mo na nangyari yon sa'yo dahil sa sarili mong di ba? Pero kung lahat ng natatanggap natin is pinaniniwala natin na nagmula sa Diyos, then nararapat lang that we praise Him. Di ba? Nagigets niyo po yan? So, ina-encourage ko kayo, no, na whatever, kung ano man nangyayari, share it to the church. No? Kuya, nakatanggap ako ng dahil magaling ako. Sabay ka na. Hindi, ibig ko pa sabihin, di ba, ipakita natin yon. Pero yun nga, minsan kasi meron ding encouragement sa atin na nawa naman meron tayong achievement when it comes to spiritual na yung mga ganung pag-iisip. Ang ganyang, nagigas niyo ba yung sinasabi ko? Ha? Ano na? Yung parang, sana naman makarinig tayo na, Kuya, praise the Lord, kasi nabasa kong basahin yung Genesis, no? Naunahan ko na kayo. Hindi, Job na tayo actually. Di ba? Yung parang ganon. Pero, wag niyo pong isipin, wag niyong ihiwalay. Wag niyong ihiwalay yung ginagawa nyo na lantarang paglilingkod sa Diyos at yung ginagawa nyo sa personal na buhay ninyo. Kasi sa pagkakaligtas natin, wala na pong division sa pamumuhay natin. Tsaka yung pamumuhay sa iglesia. Walang division yan. Wala na pong spiritual at wala na pong secular. Naintindihan nyo yun? Ibig sabihin, yung buhay mo sa work, buhay mo sa trabaho, buhay mo sa school, buhay mo bilang asawa, bilang parte yan ng pagsamba mo sa Diyos. So kung may achievement ka, sino pasasalamatan mo? Ang Diyos. Naintindihan niyo po yan? Nakuha mo, Ara Joyce? Hindi, kasi nakita ko yan, very recent kasi. So, yun din ang encourage. Ate Ara Joyce, Ate Arshad, may kata? Sa akin, parang naano ko na din po siya, kumbaga, naisip ko na din po yun. Kaso nga lang parang
na ano nga, parang umano din po siya sa isip ko na parang, ay, ayun nga, yung parang katulad po na sabi niyo po na sana yung yung parang ipasalamat Ah. natin yung sa spiritual. Kumbaga, umano sa akin, wag na lang kaya kasi baka mamaya isipin na dapat kailangan yung pagpasalamat natin yung sa spiritual kasi ito material lang siya. Kumbaga, Yes. kumbaga, isa din po siya sa siguro kaya din hindi ko din po siya na nagagawa kasi ganun din yung umano sa isip ko na dapat pag dating dito sa iglesia yung parang mas madali akong maghingi ng ano na pag-pray na may sakit kaysa yung magpapasalamat na may nakuha akong material. Kasi kumbaga para sa akin na yung ipag-ano ko na lang pagpapasalamat siguro yung sa spiritual kasi ayun nga po yung umaano sa akin material lang naman to kumbaga siguro okay lang na kahit ako na lang siguro Salamat. sa prayer ko na lang iano parang ganun po kasi yung umano sa akin. Ayun yung isa sa mga bagay na dapat nating itama sa atin. Kasi personally, ako din eh. Naisip ko rin yun eh. Kumbaga parang, sige, sa amin na lang to kasi sa personal naman namin to eh. Pero mali pala. Dapat makita natin na, yun nga, buong buhay natin, buong aspeto ng buhay natin, sa Diyos yun. 'Di ba? So kung meron tayong natanggap, na-achieve, ang bigyan nating pasalamat, ang Diyos. Talaga. Dapat. Parang ganun. Sige po, Ate Ara Joyce. Share ko lang din. Kasi 'di ba parang natutunan ko nga last month, na maging grateful sa mga bagay kumbaga kasi alam mo yung biyaya pa rin kumbaga ng Panginoon yun. Yes. And nung natanggap ko yun, sabi ko, best employee, ganun. Sabi ko, kay Wow. Lord ba naging best ako? Kano kung Ah, Parang okay. naging rebuke siya sa akin na to the point na naalala ko na, oo nga, no. Sabi ko, bakit? Tama siya in a way na para paalalahanan ako. Pero yung pagiging grateful pa rin ng heart ko, parang naisang tabi ko yun. Samantalang, ginagawa ko yun for the glory of God. Kasi syempre, sumusunod ka pa rin naman bilang may mga authority yung mga nakapaligid sa'yo. Ganun. Yes. Kumbaga, ayun, natawa lang ako sa sarili ko nung time na yun. Pero ayun, nagpasalamat naman. And siguro, isa yun sa ano ko kasi nahiya nga ako. Kahit nga yung pag-post pa lang ni Papa dun sa dingding, nahiya na ako. Sabi ko, wag na, ganun. Nahiya lang ako. And ayun, napagpasalamat ko naman siya sa Panginoon sa pagdadasal ko din. Ganun. Okay, yan maganda na nabanggit ni Ara kasi minsan ito rin kasi yung epekto when it comes sa preaching. Tulad nun, yung parang naisip niya kagad na, wow, best employee ako sa trabaho. Kay God kaya. Yung ganong pag-iisip, maganda yon kung gagamitin natin ng tama. No, ibig sabihin, nare-recognize mo, kumbaga kumbaga alam mo din talaga kung ano yung identity mo. And which is good na nakikita mo na pero dapat maging siya encouragement sa na kung napapag-igihan ko dito, pag-iigihan ko din. Lalo, parang ganun ba? Sa paglingkod ko sa Panginoon. Pero yun nga, tama na nasabi mo na yung ginagawa mong trabaho is paglilingkod mo pa rin yun sa Diyos. Bakit? Kasi sa pamagitan yan, pinoprovide ng Diyos ang pangangailangan ng pamilya mo, ng pangangailangan mo. Di ba? Minsan, no, naano kasi tayo doon sa mga, tulad niyan, okay, gagamitin ko yung mga preaching ko, no? Di ba sinasabi, mas maraming oras natin sa pag-aaral kaysa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tama naman yon pero wag po tayong mahulog sa legalismo. No? Na kumbaga, okay, nag-aaral ako ng 8 hours sa school. Dapat 9 hours ako nag-aaral ng Bible. Hindi yun yung ibig sabihin nun eh. Ang ibig sabihin po kasi nun, na may oras ka dyan, masaba-haba oras mo dito, pero dito hindi or wala. Ang ibig sabihin nun kasi, nawa, makita natin na mahalaga yung pag-aaral sa school. Pero dapat makita nyo rin na mas mahalaga yung salita ng Diyos. Kumbaga, hindi siya matter ng patagalan or pahabahan. Ang matter doon is yung pagpapahalaga. Yung kabaliktaran, yung pagsasantabi. Diba? Yun kasi yung ano doon. Sige po, Tito Bong. Kumbaga sa trabaho mo, hindi hiwalay. Kunyari, sa 8 hours na pagtatrabaho mo sa, kunyari, pagdadrive again,
o sa bagay na ginagawa mong business o ano, hindi nakahiwala yung Yung oras na yon. oras mo sa Diyos na Yes. ginagamit. Mm. Kasi kung hiwalay, personal mo na yun. Ah, Hindi ka yes. yung pagpapasalamat mo matatapos lang doon, pagkayari lang, doon ka lang magpapasalamat. Kung Ah, yung yun, hindi mo siya kasama. hindi kasama sa pagpapasalamat. Oo. Ah, Kaya nga lahat ng ginagawa natin bagay, yung pagtatrabaho, andun siya eh. oo. At andun yung, Amen. yung kasama ka doon. Mm. Kumbaga, ihambing natin doon sa iglesia. Mm. Kumbaga, Mm. yung layunin ng iglesia, kung ihambing natin nasa personal na pagsamba Samba. o sa pagano, andun. Kasi Personal na pagsamba yun. pagsamba, Oo. doon pa rin pupunta. Mm. So, Kasama siya. Nakaayon pa rin. Ngayon, tama po yung sinabi ni Tito Bong. Ngayon, bigyan natin siya ng practical. Paano mo nasasamba ang Diyos sa personal mo na pagtatrabaho? Yun yung tanong eh. Sasabihin kasi ng preacher, yung pinapamuhay mo, yung trabaho mo, pagsamba mo yun sa Diyos. Ang tanong, paano nasasamba ang Diyos doon? Yun na lang, para maging malinaw sa atin. Paano nasasamba ang Diyos sa pagtatrabaho or sa pag-aaral? In what way na you are worshiping God? Sige nga. Kasi minsan, ang pag-iisip natin, ang pagsamba sa Diyos, yung kumakanta ako ng hymn, yung nasa church ako, di ba? Yun kasi, nakikinig ako ng salita, that's worship. Pero di ba, kaka-discuss lang natin yung corporate worship, naghahanda sa atin sa personal worship. At ano nga ang definition ng personal worship? Ang araw-araw na pamumuhay sa presensya ng Diyos. So, ibig sabihin ba, pag nasa 7 a.m. to 5 p.m. work ka, wala doon, hindi ka namumuhay sa presensya ng Diyos? Namumuhay ka pa rin sa presensya ng Diyos. Ngayon ang tanong, paano? Nakikita, ano niyo yung tanong ko? Ano yung specific na masasabi natin na pinapamuhay na pagsamba yun sa Diyos? O sige, sa work. Focus tayo sa work. Sa anong paraan? Okay, ito na yung last na tanong natin. Actually, tapos na tayo. Tapusin na natin na 7 minutes. Sa anong paraan? Sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, paano na-worship ang God? For example, si Tita Susan, bilang nanay, naglilinis ng bahay, paano na-worship ang Diyos doon? O si Ara Joyce, ginagawa trabaho niya, employee of the month siya, the best MVP, most valuable employee of the month. O, paano na-worship ang God doon? Ginagawa pa rin yung tama? Paano po? Ano pong ibig niya sabihin? Pwede yon. Sige. 1 minute lang ha, 1 minute. Tama, kumbaga ano po, ang ginagawa mo pa rin sa paraan ng Sige, tama po. ginagawa mo pa rin yung tungkulin mo bilang isang ina or isang empleyado. Yeah, balik tayo sa ina. Yung paglilinis niya, paghahanda niya ng pagkain, pag-aalaga ng baby, that is worship to God. Bakit? Kasi pamamaraan niya ng Diyos upang ingatan yung tao, yung bata na yon, yung pamilya niya. Nawo-worship mo yung Diyos doon. Maglalaba ka ng mga underwear ng mga anak mo, ng mga damit ng anak mo. That is worship to God. Bakit? Kasi ginagampanan mo yung mandato ng Diyos bilang nanay. Kaya lang, dapat na yung maisip na, parang ganito lang, no? Nagawa mo yon, pasalamatan mo ang Diyos. Lord, salamat sa strength na nagawa ko yung utos mo sa akin bilang nanay. Sa trabaho, ganun din. Diba? Yung pag-respeto mo sa boss mo. And yun, kasama na doon yung hindi makikipaghalubilo, but yung hindi makikiayon sa mga katrabaho mo, that's worship. Ginagawa mo na mabuti trabaho mo, that's worship to God kasi nagpapakita ka ng magandang example. Ako, failure ako dyan kasi may mga failure ako sa pagtuturo ko. Minsan hindi ko ginagalingan. And actually, that's
ano yun, hindi yun pagsamba sa Diyos kasi hindi ko ginagalingan. Dapat ako, Kristyano ako, ginagaling ko yung lahat ng aspeto. Yung ganun ba? 'Di ba? Doon nakakasala ako. 'Di ba nakikita niyo po yun? So sa ganung paraan, we worship God. So pag nagda-drive si Tito Bong, Lord, salamat dahil nakauwi ako ng safe. That's worship. 'Di ba? Hindi mo binangga yung kotse. Hindi mo pinahamak yung pasahero mo. That's worship. Nakikita niyo 'yan? Kaya lahat ng natatanggap natin, pasalamat natin 'yan sa Diyos. So nawa no matanggal na yung mga wall na nagpapaano sa atin na hindi iba 'yon, hindi 'yon worship, 'di ba? Kaya nga tatandaan ko, sabi ko kay Arshan ba, sabi ko, basta ingatan mo lang yung mga anak mo, turuan mo sila. Kahit hindi ka nakakasamba dito, actually you're worshiping God sa pamamagitan ng pagiging nanay. Tandaan ko 'yun eh. 'Di ba? So ganoon din sa pagiging asawa. 'Di ba? You respect your husband, inalagaan mo husband mo, sinusuportahan mo siya. That's worship. 'Di ba? O, share ko lang. Ito naman positive na kasi parang negative. Sa asawa ko, no? Pupunta kasi ako ng Paskon. Inanda niya na lahat. Damit ko, yung baon ko, lahat nakahanda. Sabi ko nga, grabe man, no? Sarap sa pakiramdam. Pinapalaya sa pala, no? Ganun pala. Inahanda na sa pag-alis. Excited lang pala. Iba pala yung agenda eh, no? Pero hindi, di ba? That's her worship to God. Kasi ginagampanan niya yung pagiging asawa niya. Oh, positive na yan, Bal, no? Di ba? So nawa makita yun. So nawa, ibig sabihin, marami tayong pagpapasalamat. Diba? Kaya, ewan ko, napapansin to ni Jamie, every time we have a family worship, yung panalangin ko talaga, di ba? Pinapasalamat ko yung araw. Nabuhay pa kami. Yun yung normal na sinasabi natin, pero that is actually worship pala talaga. No? So anyway, bakit tayo napunta doon? Ba't tayo napunta doon? Sa pananalangin tayo eh, di ba, sa Biblia. Pero ayun po. Oo, kasi pag-alala sa katapatan ng Panginoon. When we pray, nag-glorify ang God dahil inaalala natin ang katapatan ng Panginoon. At pinapakita ang pagtitiwala sa Kanya sa lahat ng bagay. So we praise God, no, na meron tayong MVP. And we praise God, we have faithful wives, husbands, lola, and mga anak. Ito, mga anak. Di ba? Yung pagsunod nyo pa lang sa nanay at tatay nyo, that's worship. Kapag hindi kayo, pag matagal kayo sumunod, that's not worship. Di ba? Ilang ulit na tinatawag, wala pa rin. That's not worship. So, di ba, dapat makita natin yon. So, sa simpleng pagsunod lang pala, pag sinabi na ni Mami, Gab, magigib ka nga. O, isang, lang, that's worship to God. Pag 10 na, that's not worship. Di ba? So ngayon nakikita natin yon. Di ba? Okay po. Pero yon, tandaan nyo, kasangkapan ng pagsamba, ano po yan? Pagbabasa, pangangaral, pag-awit, pananalangin. And that is what we are doing dito sa atin kada linggo. So dito po tayo magtatapos at hindi pa po tayo tapos sa chapter 7, no? Next week, magpapatuloy tayo sa corporate worship pa rin. Medyo yung discussion natin kasi dinadahan-dahan ko na po to make sure na maintindihan nyo ng bawat isa. So magpasalamat tayo sa Panginoon. Let us pray. Our Father in Heaven, maraming salamat po sa pagtuturo sa amin, specifically sa kasangkapan ng pagsamba, sa pagbibigay linaw sa kung anong paraan kami dapat sumamba in our corporate worship. Pero salamat din, Panginoon, na na-extend yung pag-uusap namin sa amin pong pang-araw-araw na personal worship, sa mga trabaho, sa school, even sa family, kung paano ka namin sinasamba. Nawa, ito ay maging tulong at pagpapalakas sa amin na mas pagigihan pa ang ginagawa
namin, Panginoon, always thinking na lahat ng iyon ay para po sa iyong kalawalhatian. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po.